Hi guys! Great day! Welcome to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel. And welcome to Pearl TV Official if you're watching this in my FB page. And I would love to shout out my good friend, my former office mate Alice. Annie Eufemia de Rosario, she's the one who gave this to me. Ayan, set of earrings and ayan, set of accessories. Ayan, bihira kasi ako guys mag-sing-sing, mag-kwentas, mag-set ng suot. Ayan, kaya ngayon na-appreciate ko siya kasi nakita ko, kinalkal ni Shasha doon. Sa mga lalagyan ko sa box, sa Jura box, ayan, si Shasha, sabi ko, tapos ito, nakita ko, buti nga, hindi nagkawatak-watak, nandun pa rin sa box. Ah, diba? Cute. Silver. So, bago kami ikasal ni Mr. Kot, na-receive ko to kay Annie. Okay, and what is my topic all about today? Okay, I've been married for 12 years, guys, and look, kumusta? What is my relationship status based on how I look like? Okay? So that is the question, okay? So what is our topic all about? Our topic all about today is how to maintain a good and harmonious relationship, okay? Paano natin mapagtitibay ang buhay Paano natin mapagtitibay ang ating pagsasamahan ng ating asawa, okay? So, ayun, shoutout kay Ma'am Liz TV kasi the last time I saw her discussing all the tips on how to maintain a good relationship with our spouse, okay? Tsaka perfect talaga yung mga tips ni Ma'am Liz TV. Shoutout my orange member po from US. Ayan. So, very important talaga guys, yung respect. Okay, respect and of course, communication. Napakahalaga yung communication sa mag-asawa. Hindi naman ibig sabihin na mayat may mag-usap kayo or magtawagan kayo kung LDR kayo, hindi yung ganun eh. Nandun sa puso nyo yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Nandun yung tiwala nyo sa isa't isa. And then, nandun yung care nyo din sa sarili nyo. Of course, you have to maintain youthful look. Okay? Kasi, lalo na sa mga babae. Mga babae, guys, pag nagkakaedad na tayo, diba? Usually, ang iba, pinapabayaan na yung sarili. Importante din, guys, na magsuklay din pag may time, magpulbo-pulbo, mag-toothbrush. Kung may mga bulok yung ngipin, pupunta tayo sa dentist sa check-up natin, okay? And then, proper hygiene, maligo na lagi. Lalo na kung hindi kayo LDR, magkasama kayo ng asawa mo lagi. Of course, you have to take good care of your hygiene, di ba? And then, ipag-pray natin yan guys, lagi kay Lord. Okay? Kasi kahit anong gagawin natin, kung hindi tayo kakasihan ni Lord sa ating buhay ng may asawa, walang mangyayari. Okay? And then, yung giving gifts, okay? Hindi yung nawawala sa aming mag-asawa. Ito semester ko nang naging asawa ko, na mayat-maya nagbibigay siya ng gift, birthday gift, Mother's Day gift, anniversary gift. He always, hindi siya nagpapalya. Kaya sabi ko natuwa ako kasi hanggang ngayon, magto-12 years na kami sa 30. July 30. Ganun pa rin siya. And I'm very much thankful to the Lord dahil wala namang nagbago sa kanya. Ganun din sa akin. Na palakwento ako sa kanya, mayat-maya kung ano nasa puso ko, ikukwento ko sa kanya, nasanay na din siya. At yung topa ko, kaya niya sabayan. Parang na lang sa kanya, chiklat na lang yung galit-galit ko na, ayoko ganito. Okay, so, ano pala yun guys sort of acceptance din. Kasi, sabi nga, two imperfect people got married, okay? Ako imperfect, siya imperfect. So, hindi natin pwedeng mong hanapan lagi yung asawa mo ng mga hindi niya naman, ng mga wala naman sa kanya, okay? Kung medyo nakita niyo na medyo mahina yung loob ng asawa niyo, you should be the backup. Malakasin niyo yung loob ng asawa niyo. Hindi niyo nasasabihan na, ay, ikaw ganito, ganyan. Iiwasan natin yung guys. Kami ni Mr. ko, hindi kami ganun, okay? And full support kami lagi. Nakikita ko yung weakness ng asawa ko. Nakikita niya din yung weakness ko. Pero we don't, alam yung hindi namin pinipinto na, ikaw ganyan ngayon, wala. Ako, mabilis lang ako magalit. At pag magalit ako, kaya si Mr. ko naman mabait siya. At hindi niya sinasabayan yung galit ko. Kaya, lesson sa mga lalaki, yung misis nyo laging tama yan. Okay? Misis is always right. But, of course, you have to, hindi kayo magpapatalo talaga din. Huwag kayo maging sunod-sunuran naman. Siyempre, lalaki kayo. You have to you need to be the team leader lagi. Yan. Ako naman yan, yung pagiging team leader naman ni Mr. ko, doon ko naman nagustuhan siya talaga nung una pa lang. Kasi nga, nung college kami, magkaklase kami, nakilala ko lang yan si Mr. ko sa subject na mechanics, okay? Sa subject na mechanics, and he talked to me,
And we became good friends. Lagi kami nag-uusap. Tapos, hanggang mag-college, graduate kami. Pagka-graduate niya, lagi niya pa rin akong tinitext. Tapos pag uuwi siya sa probinsya, i-invites me na may pupuntahan sila ng mga barkada niya. Isama niya ako makikipiesta. And even, ako, hindi, nagtaka nga din ako, ba't ganun na lang yung loob ko na tiwala ba sa kanya? Nasabi niya, may pupuntahan kaming classmate nila. Kaibigan ko naman din yung classmate niya na yun. Tapos pumunta kami dun, tapos doon kami matulog. Piyesta dun, tapos sabi ng mother ni classmate namin, mag-boyfriend ba kayo? Hindi, magkaibigan po kami niyan. Ganun ba, okay. Tapos sabi niya, mother niya, huwag kayong matulog ng magkakatabi ha. Ikaw, girl, you have to sleep. Ito sa kwarto ko, sabi ng mama ni Ron, doon matulog. Kaya very naman ako, conservative type naman. Conservative, hindi naman po. Ayan. So, ganon. So, you have to preserve naman yung nyo, pagkababae nyo, of course. Kasi, isa din yung guys, maging tayo. Maging, ano ba yun? Yung tiwala kasi ng lalaki minsan, sa kung naging ka, bilang, pero kung may pagkakamali tayo sa buhay natin, hindi naman pwedeng sabihin na, ka na, diba? So, kailangan, you have to be good. Kung naging masamang girl ka, you have to be good. Show to your spouse na Ako, hindi naman ako nagsasabing good girl talaga. Kung may spouse knows that I'm not a good girl. Yung spouse ko, akala niya sa akin, playgirl. Yun daw yung pagkakaintindi niya. Pero nung naging asawa niya ako, sabi niya, ay, iba pala, no? Hindi pala to playgirl. Sabi niya, kasi he witnessed that how I keep on praying. I invited him from time to time to do the rosary. Let's do the rosary. Doon mag-asawa na kami. Nag-rosary kami ni Mr. ko naman. So, ganun. Kaya sabi niya, iba pala, no? So, namali siya. So yung pagkakamali niya, naging tama. Diba? Sa lahat ng pagkakamali niya, yun yung naging tama niya, na napangasawa niya ako. Kasi akala niya daw, easy to get ako, ganito, ganyan. Kaya, he tried to, yung gustuhin ako, ganyan-ganyan, pero hindi niya alam na, I'm not that kind of girl, okay? Medyo naging pasaway naman tayo ng kabataan natin, pero hindi naman sobrang pasaway, okay? And, of course, ayun, pakita natin sa mga asawa natin na we're worthy of trust, okay? We are worthy of respect. Hindi tayong, kailangang kinakaya-kaya. Dapat pakita din natin na kaya din natin tumayo sa sarili natin pa. Hindi tayo yung palaasa din. You should be independent person from time to time. Kung baga kaya tayong sandigan ng ating mga kanya-kanya nating asawa. Sa panahon na kailangan din nila ng tulong. Okay, so bye and thanks for watching. I hope nagkaroon kayo ng idea. And of course, financially, emotionally, financially, dapat, ayun, sa mag-asawa, mag-usap kayo pagdating sa pera. Magtulungan kayo lahat. Nagtulungan kayo kung paano nyo palaguin ang pera or paano nyo tipirin. Natog kayong gastador. Kasi pag ang tao, wala ng pera, ang mag-asawa, mag-aaway na kayo, okay? So, dapat parehas kayong masipag. Good money maker, okay? Kasi, yun siya mag-asawa kadalasan daw yung pinag-aaway ang pera, di ba? So, yun naman talaga. Kasi, kung walang pera, masakit sa ulo. Kung nakikita mong you're running out of money, masakit yun sa ulo. So, kailangan, madiskarte din ng bawat isa. Okay? At huwag gastador yung babae. Sa babae, pakita mo sa lalaki na magaling ka pagdating sa pera. Okay? At sa lahat ng aspeto, di ba? And you have to be sweet. You have to be touchy naman sa asawa mo. If you want to embrace him or hug him, let him feel, okay? Even if mabaho yung asawa mo. Kasi gano'n naman yung sanay. Or sa babae, kahit padungis yung misis mo, yakapin mo, I love you. Di ba? Gano'n naman yun eh. Nandun lagi yung touch, okay? And appreciate, huwag yung ganyan-ganyan, di ba? Pero minsan talaga pag may time talagang maaburido kayo pag marami kang iniisip tapos madungis ka pa. Okay, so bye. Thanks for watching. God bless.